Taong 1896, habang nagsusulat si Rizal ng kanyang huling pagninilay, dumating ang gwardya. Oras na, Rizal. Inihatid siya sa bagong bayan. Ang malamig na simoy ng umaga ang sumalubong sa kanya habang nakaharap sa mga baril. Tahimik siyang nagdasal, itinaas ang ulo at buong tapang na hinarap ang putok ng kapalaran. At pagkatapos, kung hindi ko man masilayan ng bukas, naway makita ng bayan ng liwanag, isang panahong walang kasakiman at ang kabataan ay haligi ng dangal. Nakaranas ng diskriminasyon ng isang Filipino-Nigerian sa nakaranas ng diskriminasyon ng isang babaeng surgeon with disability. Dahan-dahan naman bumababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Na ang sektor ng edukasyon ng Pilipinas. Mga gusali, sasakyan, at mga mukhang kabataan, ngunit bakit tila pagod ang mga mata nila? Isang pagtitipon? May laban na naman ba? Ngunit sino ang kalaban nila ngayon? Ayos po. Ayos po. Para saan mo ito? Flyers po, anti-corruption laban para. Marami na po kasi nagigirap ng mga Pilipino. Gawa ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakakaangat. Ganito na pala yung nangyayari sa modernong panahon ngayon. Oo kuya, kaya dapat sumama ka sa rally natin. Sakto kamukha pa naman si Rizal. Oo nga, ako nga to si Rizal. Hindi mo alam. Hindi mo kuya. Pero sumama ka pa rin, kailangan namin ng kampanya sa Rizal. Hindi pa ba tayo nakakalaya sa pang-aabuso ng mga Kastila? Naku kuya, year 2025 na po. Hindi na po tayo naritin ng Kastila. Pagkas sariling kapwa Pilipino natin ang mga nakaabuso sa atin. Tama. Totoo ang napunta ako sa modernong panahon. Kailangan ko malaman kung ano yung mga suliranin na kinakaharap ng mga mamamayan ko ngayon at paano ko sila matutulungan. sa muling pagbabalik ni Dr. Jose Rizal sa ating panahon, hindi na espada o pananakop ang kalaban. Sa halip, mga sugat ng lipunan, katiwalian, kawalan ng edukasyon at diskriminasyon. Nakita niya ang mga lider na inuuna ang sarili kaysa bayan, ang mga kabataang nagsisikap sa gitna ng kakulangan, at ang mga Pilipinong hinuhusgahan dahil lamang sa kulay, kasarian o estado. Tahimik siyang tumingin at napagtanto. Iba man ang panahon, pareho pa rin ang laban. Ang alaala ni Rizal ay hindi nakalipas. Ito ay buhay sa bawat kabataang Pilipino na may tapang, dangal at pagmamahal sa bayan. Simulan natin sa sarili ang katapatan dahil ang pagbabago sa maliit na tama nagsisimula. Huwag tayong mapagod matuto kahit mahirap. Ang kaalaman, yan ang tunay na sandata. Respeto sa kapwa, ano man ang kasarian, kulay o estado sa buhay, ayan ang tunay na pagkapantay-pantay. Tayong kabataan ng boses ng bagong Rizal, gamitin natin ito sa tama. Magkaiba man tayo ng pinagmulaan, pero iisa lang ating layunin, ang pag-asenso ng bayan. Kung si Rizal ay nabuhay muli, gusto niyang makita ang kabataang kumikilos, hindi natatakot, Hindi nagmamahal sa bayan. Kala nyo ba